Yes, magandang hapon po sa ating lahat mga kabayan. Muling pag-iikot, no? Isa sa mga anak ni Tatay Ronnie. Nag-iisang anak na babae ni Tatay Ronnie mga kabayan. Kasi dito po nakatira sa bayan mismo. So, meron na guide sa amin para tuntunin, no? Na makapagturo sa atin at matunto natin yung bahay kung saan nandun nakatira yung anak ni Tatay Ronnie. Ang pangalan ay si Ate Bia. No, si Bia po mga kabayan ay marami din siyang natirahan bago siya napadpad dito. Kwento sa nag-guide sa atin, napadpad doon sa kapatid sa asawa ni Tatay Ronnie, no? And then napadpad ulit sa kabila, and then napadpad dito sa mismong bayan, no? At pinaaral ito at hindi rin kilala ni Tatay Ronnie at hindi rin kilala si Tatay Ronnie personally. Pero nababanggit kay Bia na ang tatay niya is si Tatay Ronnie. Pero hindi pa sila nagkita mga kabayan, no? Sabi ko nga buti pa yung nasa Amerika nakatira, no? At taga Pilipinas kahit gaano kalayo, abutin man ng 5 taon, abutin ng dekada, kahit papaano nagkita-kita. Pero sabi ko nga, talagang binigay si Tatay Ronnie, makita natin kasi may purpose. Ito nga, madiscover natin yung kanyang pamilya at nagkaroon ng chance na magkita-kita sila mga kabayan. So si Tatay Ronnie po mga kabayan, napansin ko ng ilang araw buhat nung nag-start tayo na maghanap sa mga anak ni Tatay Ronnie, medyo natamimi siya ng konti. Medyo nagiging palaisipan sa kanya, maraming mga katanungan, flashback sa kanya mga kabayan, mga naalala niya noon, no? At siguro iniisip niya, inaalala niya paano, no? At saan ko sila iniwan noon, at kung anong nagawa nila sa mga anak ng mga kababayan nga nagganda watak-watak. So ngayon, sinusubukan nga po namin mga kabayan. Nahirapan po kami sa paghahanap, pero tanggal yung aming pagod sa paghahanap mga kabayan, kasi sa kagustuhan ko, sa kagustuhan natin na mabuo sila muli na kahit sa maikling panahon. Kasi nakitaan naman natin si Tatay Ronnie mga kabayan, no, na masaya, no, at nangungulila sa mga anak niya. Nakakalungkot yung mga pinagdaanan ng mag-asawa, ng mga anak. Pero ganun pa man, talagang sadyang ganyan ang buhay nila mga kabayan, kumbaga. No, naging malupit man sa kanila yung tadhana, no, pero this time kahit papaano ay nagiging maganda ang tadhana nila sa kanilang pamilya mga kabayan, kasi unti-unti na rin po nating mabubuo. Kaya ayan, si Tatay Ronnie, napansin ko nabawasan yung kulit niya sa akin, kasi alam ko iniisip niya, malungkot yung puso niya na masaya, naghalo yung lungkot at saya sa puso niya. Siguro nag-iisip lang siya, bahagya dahil sa kanyang pamilya mga kabayan. Ayan, medyo ano siya tahimik and then parang yung utak niya minsan natulala pa nga siya kanina mga kabayan no, natulala siya kanina at nag-isip ng malalim at humawak sa dibdib niya, no, at sabi niya kinakabahan siya. Kaya normal lang na maramdaman ni Tatay Ronnie yun mga kabayan, dahil siyempre, no, masakit din minsan mga kabayan na hindi ka kilala ng anak mo, mailap sa iyo yung anak mo, or ikaw din hindi mo rin kilala yung anak mo dahil sa sobrang haba ng panahon na hindi mo nakasama, no, na hindi ikaw yung nagpapalaki, na napunta sa ibang bahay, no, parehas, both sides, mga anak, yung tatay, parehas sila. So ayan po mga kabayan, nandito na tayo
ngayon sa lugar kung saan dito nakatira si Ate Bia po mga kababayan. Ito na, Nay? Dito po. May gate yan. Sanan pa. Ay, sa unahan pa po? Papasok pa po tayo? Oo. Oh, sige. So, papasok pa daw tayo. Ayan, yung mag-gate. Yung mataas na gate. So, isa ito sa nagpalaki ni Bia na Ito. nag-isang anak Oo, ni mismo. Tatay Ronnie. Uy, ano na ako? Backing right na. Ano ba kaya? Ayun, oh, kulot, oh. Pwede mo lang yan. So, ngayon po mga kababayan, nakahinga na naman po tayo ng maluwag-luwag, ano. Kasi kahit ikot-ikot tayo doon, dito, pero natuntun din po natin kung saan na nakatira si Bia po mga kababayan. Ito, sumabay na naman sa ating ulan. Kahapon talagang basang-basa ako mga kababayan kasi talagang walang choice, no? Naabutan sa gitna ng bundok. Butin lang ay may payong tayo mga kababayan. Pero basa pa rin tayo dahil sa sobrang lakas ng ulan mga kababayan. So, ayan, nakita nyo naman, no, na nandito tayo sa malaking gate yung papasukan natin. Ay bahay kaya ito? Isa sa mga anak ni Tatay Ronnie? Sa kanila kaya ito? Isa sa mga anak ni Tatay Ronnie? Or bahala na kung ano ang mangyayari dito sa loob ng malaking gate po mga kabayan. So dito po, ito yung loob ng compound sa tinitirahan ni Ate Bia. Tao po! Hello! Magandang hapon! Pasensya sa aming disturbo. Puno mic yan. Kabit mo. Puno mic. Ay, may kambing. Kabit mo. May kambing, oh. Ang bait ng kambing. May alagas lang kambing. Kuya, Ay, walang power. Ah, okay lang po. Sige, okay lang. Ay, ito. Hi, Bea. Magandang hapon. Kumusta ikaw? Pangalan mo? Bea. Anong grade ka na, Bea? Grade 7. Pwede malagyan kita ng mic? Para marinig kita? Okay, sige. Lagay ko lang, ha. So, ikaw si Bea. Ilang taon ka na, Bea? 14. 14. Grade 7. Matagal ka na dito nakatira? Opo. Oo. Sinong tinitirahan mo dito? Si Mama. Kapatid nyo? Talaga magkakapatid. Oo nga. Yung panganay. Oh, hi. Anong pangalan nyo po, Nay? Celia po. Si Nanay Celia. Kumusta po kayo, Nanay Celia? Ilang taon na po kayo? 64. 64! Wow! Senior na pero hindi kayo halatang senior na. Bata pa kayo. Kumusta naman po si Bia, Nanay Celia? Mabuti. Mukhang nag-aaral. Ayan, naka-PE uniform. Nag-aaral. Ilang taon po si Bia na punta po sa inyo? Grade 1 pa lang po. 19. Wag grade 1. Kaya warmi grade 1 kasing lalang. Maliit pa po siya, grade 1. Kayo na nagpaaral mula nung grade 1 siya, hanggang ngayon kayo nang paaral. Wow, salamat po ha. Ako'y saludo sa iyong kabaitan. Gusto ko
ko po, matapos siyang mag-aaral. Tama, opo, tama, Sabi ko po sa kanya, pagbutihin mo yung pag-aaral mo. tama, Kagaya na yung mga ate mo natapos. Sabi tama. ko po, Ang anak niyo po, ilan po ang anak niyo? dalawa lang. Dalawa. At nakapag-aral na. Anong natapos po nila? Guro po. Teacher! Wow! Ang galing naman. Anong pangalan? Melody at saka si Dinah po. Wow, ang galing nga. Congratulations! Mayroon kayong anak na nakapagtapos bilang isang guro. Saan na po sila nagtuturo? Diyan po sa Villa Maria. At saka yung naman pong isa, nagtuturo ng Koreano. Wow, ang galing. Ang galing naman, no? Nakakatuwa po mga kabayan na meron tayong mga kapatid na aitas na nakapagtapos. Kaya walang imposible, Bia, kung anong natapos ng mga ate mo, marating mo rin yan basta magsipag ka lang sa pag-aaral mo. Opo. Oh, diba? Yan po sinasabi ko sa kanya. Opo, tama. Makinig kay mama, ha? Kasi walang ibang hinahangad ang mga magulang kundi makapagtapos kayo sa pag-aaral. Kasi yun yung yaman na pwedeng ipamana sa inyo na hindi mananakaw ng iba. Di ba po, Nanay Celia? So, Nanay Celia, nandito po ako, no? Maitanong ko lang po sa inyo. Anak niyo po si Bea mismo? Kayo po ang mother? Hindi, Hindi po kayo ang mother ni Bea. hindi Sino po ang mga magulang ni Bea? Si Terry po. Si Nanay Terry na kapatid nyo, tama. And sino po ang tatay ni Bea? Si Romy. Si Tatay Romy. Kilala po ba ni Bea? Pinakilala po yan. Kaso Pinakilala nyo. So, kilala din ni Tatay Romy si Bea. hindi niya po nakita pa. Hindi pa niya nakita. Subuhat nung grade 1 siya na nawalay sa kanyang mga biological mother o parents ay mula nun hindi na po niya nakikita. Hindi po. Okay. Anak, halika anak ko. Pili ka na din. Bia, nabanggit ni mama mo, na grade 1 ka pa lang ay nandito na kay mama mo, no? And nasabi na ni Mama Celia mo na yung tunay mong tatay ay si Tatay Romy, tama? Nung nabanggit niya sa'yo, anong reaction mo? Nung nabanggit niya na ang tatay mo ay si Romy, anong reaction mo? Nung nasabi mo, bakit masakit? Kasi pa hindi ko sila makita. Kasi yung tunay ko pag mabili, hindi ko pa nakakasama. Okay. Matagal ko na pa gusto makita papa ko pero Hindi ka nagkaroon ng time na bumisita sa papa mo. Na busy ka sa pag-aaral mo. Then, nung nalaman mo na ang tunay mong tatay ay si Tatay Romy, ngayon, nung iniisip mo ngayon, Bea, kaya kasi nalaman ko sa mga sa totoong papa. masaya ka at excited ka na makita mo yung tunay mong tatay. Si Nanay Terry, nakikita mo pa ba? Opo. Nakikita mo. Pumapasyal ka doon. Hindi po pag bakasyon po sa kanila po. Sa housing. Ikaw ang pumunta mismo sa nanay mo. Very good. Dinadalaw-dalaw mo siya. Kaya lang ang hindi mo nagawa ay yung pasyalan si Tatay Romy doon sa gubat. Hindi mo nagawa. Okay, so confirm po mga kabayan na nag-iisang, alam mo ba na nag-iisang babae kang anak ni Tatay Romy? Nag-iisang babaeng anak ko ni Tatay Romy mga kabayan. Tingnan mo yung mukha ni di ba? Kasi gwapo si Tatay Romy. No, gwapo si Tatay Romy at yung mata, yung kila, yung postura ng mukha niya mga kabayan. Talagang Tatay Romy po mga kabayan. So, ayan, naluha kasi siyempre, sino bang anak na hindi maghahanap ng mga magulang? No, kahit sabihin natin na hindi naman sila pinabayaan ni Nanay Celia. Hindi naman ito makapag-aral kung pinabayaan ni Nanay Celia. Siyempre, no, minahan ni Nanay Celia ng buong buo, inalagaan ng buong buo, tinuring na parang higit pa sa tunay na anak, no, and pinaaral. Ang ganda nga ng advice ni Nanay Celia mag-aral kayo para matulad ka sa mga anak ko na kapagtapos. Kasi yun na yung bukod tanging ipamalas o ipamana yung pag-aaral nila. Anong sabi niyo po, Nanay Celia? Sabi ko po sa kanya, tapusin mo yung pag-aaral mo. Ayaw kitang matulad sa ibang mga bata. Hindi natapos.
wag ko hindi ko, yung kung naghihirap, ayaw ko pong madanas niyang naghihirap. Tama. Naintindihan mo, Bia? Ang ganda ng pangarap ng mama mo. Ayaw kanyang maranasan mo yung paghihirap na doon lang sa bundok ang buhay. No, gusto niya kahit papaano pagdating ng panahon ay mabago naman yung buhay mo tulad sa mga ate mo. 'Di ba? So, Bia, maitanong ko lang din sa iyo, no? Buhat noon talagang hindi mo nasilayan si Tatay Ronnie, no? At ako'y saludo din sa iyo kahit wala man sa tabi mo yung tunay mong pamilya o mga magulang pero hindi ka nagpapatinag, nag-aral ka, nagpursige ka sa pag-aaral, hindi mo ininda yung broken family, nandiyan ka, sipag ka sa iyong pag-aaral. Yung mga kapatid mo, Mabia, ay nakita mo ba sila? Sino yung nakita mo sa mga kapatid mo? Kuya July po. Si Kuya July? Kuya Gaygay po. Si Kuya Gaygay? Kuya Bento po. Nagkita ko ni Kuya Bento. Opo, sir. Tapos sino pa? Kuya Marvin po. Kuya Marvin. So lahat halo sila. Nakikita mo sila, anak. Bimbi. Yung isa lang Si po. Bimbim, Yung isa po yung sila. hindi mo nakikita. Wow! Si Kuya Bentot, hindi mo ba kami napapanood? Hindi mo alam na si tatay mo ay magkakasama kami madalas? Na napupuntahan namin? Hindi mo alam na nakakasama ko minsan yung mga kapatid mo? So hindi niya alam, mga kabayan. Hindi ka nanonood ng YouTube. Wala. Wala. So focus sa pag-aaral yung bata, mga kabayan. Talagang sa pag-aaral lang. So ayan, mga kabayan, thank you. Inabot man kami ng ulan, inabutan kami ng ulan, ang layo na nilakbay namin, hanap doon, hanap dito. Pero lagi ko nga sinasabi sa inyo, mga kabayan, okay lang, basta worth it. At mahanap namin yung taong gusto naming maharap at gusto naming makausap. Yari, maitanong ko lang sa'yo, siyempre nag-aaral ka na, grade 7. So meron ka ng idea, meron ka ng nasasagap ng mga balita. Ano nangyari kay mama at saka kay papa? Bakit kayo naggandawatak-watak ang magkakapatid kayo? Ano nangyari? Hindi ko pa. Hindi mo alam. So nakikita mo ngayon si Nanay Terry, anong napapansin mo kay mama mo? Hindi na po kilala yung mga anak ko. Hindi ka nakilala. Pero ikaw, syempre kilala mo si mama mo. Pag nandoon ka, anong sinasabi mo kay mama mo? Ma, kilala mo pa ako. Sabi niya, patay na daw po yung anak ko. Yan ang sinasabi. So pati pala sa mga anak, mga kabayan ay sinasabihan din na patay na, no? Patay na. So, yun ang sinasabi na ikaw ay wala na siyang kilalang anak, no? Hindi niya kilala ang mga anak niya, parang sinasabi niya patay na lahat, parang ganun. So ano naramdaman mo, Bia, bilang isang anak na hindi nakilala sa tunay mong magulang? Masakit. Hindi mo pinapaliwanag sa kanya, Bia, mama, ako ang anak mo. Pinapaluan ako pero pinipilit na po na patay na yung anak niya. Tapos ano na lang ang sinasagot mo sa kanya? Kung yun talaga po yung sagot niya, sabi ko yan na lang talaga. Panindigan na lang po. Parang tinatanggap mo na lang. Kumbaga, ikaw na lang umunawa. Tama yun, ha. Unawain mo si mama mo, ha. Kasi, alam mo, hindi naman masasabi ni mama mo yun kung alam niya yung sa sarili niya. Diba? Si mama kasi ngayon, dumaan sa trauma, dumaan sa depression, dumaan sa napakalaking problema. Kailang hindi nakayanan ni mama. Kaya bumigay ang utak ni mama, bumigay ang pagkatao ni mama, bumigay lahat ng kaluluwa ni mama mo. Kaya naging ganyan siya ngayon. So, intindihin mo na lang si mama mo. Pagdasal mo na lang, anak ko, na pagdating ng araw ay ma-realize na lang niya at maisip na lang niya, mabago niya yung isip niya na hanapin ang mga anak niya at mabuo ang mga anak niya at makilala niya ang mga anak niya. Ha? Ganun na lang. Kasi si mama ngayon, si Nanay Terry ngayon, talagang makita natin sa kanya na may problema. Nanay Celia, kumusta po pala? Kasi kapatid niyo, kayo ang panganay. So, kumusta pala si Nanay? Ano pong nangyari kay Nanay Terry? Bakit nagaganyan po? Wala din po kayong alam kung ano nangyari. So, hindi rin nagamot si Nanay Terry, tama? Hindi nagamot, no, Ate Gemma? Hindi rin. So, ganyan na lang po siya. Pero maayos naman siyang kausap. Sumasagot naman din siya. Kailang minsan, meron siyang sinasabi na hindi natin naiintindihan. Hindi rin nagkalayo doon kay Tatay Ronnie.
Pero, pag kinakausap niya, mas maraming tugma sa mga kasagutan niya doon sa tinatanong mo. May mga kunti lang bagay na nalilihis kung ano ang sinasabi niya. Tama yung sinabi ni Bia na sinasabi, minsan, hindi kita anak o hindi kita asawa kasi nabanggit niya rin po sa akin noon. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.